nga pong ang Diyos ay mabuti. Amen. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Sa piling
Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po, Lord God, dahil lilipis din ang gabi. Salamat, Panginoon, dahil ang aming mga lumbay at pighati. Salamat, Panginoon, dahil ito'y mapapawi rin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming pag-asa. Sa bawat umaga, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming sandigan. Salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ay aming kanlungan. Salita't pangako mo, Panginoon, ay patuloy nga po naming pangahawakan. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagbabalik sa iyo ng pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat dahil minsan pa ay binigyan po na naman ninyo kami ng pagkakataon para makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. At salamat sa umagang ito dahil alam po namin, Lord God, na napakaganda ng plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya patuloy ka nga po naming itataas, dadakilain ng iyong dakilang pangalan at patuloy naming kinikilala, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu ay malayang makakakilos sa gawain nga pong ito ngayong umaga, Panginoon. Maraming pong salamat sa taglay nga po naming kalakasan. Maraming pong salamat sa taglay nga po naming karunungan. At maraming pong salamat, Lord God, dahil muli, hindi ka pa po tapos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kahit sa umagang ito, kami po ay sama-samang minsan pa'y magbabalik sa iyo ng pinakamataas na pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. So sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Thank you, Lord God. Hallelujah. So salamat sa Panginoon dahil meron pong pagsikat ng araw ngayong umaga. At pagdating po mamaya, meron na naman pong paglubog ng araw at ito po ay maggagabi na naman. So napakaganda po ng lyrics po nung ating inawit ngayong umaga. Yung pong pamagat lamang po niya isang mensahe na po para sa atin. Lahat ay maaayos din. Magulo ang buhay, magulo ang mundo, pero lahat kayang ayusin ni Lord. So salamat po muli sa ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para magkatipon-tipon muli ngayong umaga. So, at kinikilala ko po na itong pagpunta po natin sa bahay-sambahang ito, meron na naman po tayong mahalagang matututunan, meron na naman pong ipapaalala sa atin si Lord na dapat nga po nating ipamuhay. So last week, sino po nakakatanda o nakakaalala ng mensahe po natin last week? Forget those things which are behind and reaching forth for those things which are before. Yung istorya ng buhay mo hindi pa tapos. At hindi pa po tatapusin yan ni Lord. So ang pag-aaralan po natin ngayong umaga o isang paalala na naman pong muli ang nais na iparating sa atin ng Panginoon at ito ay matatagpuan po natin sa Hebrew. Pero bago po ang lahat, ano po ba yung nakikita po ninyo sa larawan? Anong mga buhaya? So ito pong mga nakikita natin sa larawan, ito po ay mga politiko. So siyempre bago po dumating ang halalan, meron po silang kanya-kanyang mga estratehiya o meron silang mga ginagawa. Ano po yung kauna-unahang ginagawa po nila? Nangangampanya. Sila po'y lumalapit sa mga tao. Bawat sulok ng lugar, pinapasok po nila yan. Sila po ay kumakaway, kumakamay, ngumingiti, magagalang. Papansin po ninyo yan, napakagagalang po nila kapag sila po ay lumalapit sa atin. Bago ang halalan, madali silang lapitan.
Pagkatapos ng halalan, hindi mo na sila masilayan. Pero hindi naman po lahat ng politiko ganyan. So meron nga pong slogan na nakalagay, madaling lapitan, mahirap hanapin. So kung titignan po natin sa karamihan po ng mga politika, ganun po yung kanilang mga pag-uugali. Kapag nakuha na nila yung gusto nila sa isang tao, unti-unti na silang mawawala. At unti-unti na silang tumatanggap. So nakakalungkot isipin, kapag sila'y lumapit, at sila'y napayagan, at sila'y umupo, karamihan sa kanila, wala nang pakialam sa atin. Pero ang lahat, tulad ng sinasabi ko, lahat ay maayos din. Katulad na lamang po yung buhay ni Manny Pacquiao. Nung hindi po pa po nakakakilala yan, alam na po natin na sabungero talaga siya. Babaero. Pero nung nakakilala siya kay Lord, lahat po yan nawala. So ganyan kumilos ang ating Panginoon sa buhay ng mga tao at sa buhay mo. Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi ka naman dating mabait eh. Hindi ka naman dating pasensyoso eh. Hindi ka naman dating magalang. Bastos ka nga eh pag sumasagot eh. Pero ano yung ginawa sa iyo ni Lord? Unti-unti, binabago ka niya. Unti-unti, inaayos ka niya. Pero alam po ba niyo na marami rin pong mga tao na natatakot silang lumapit sa Diyos? Dahil ang una nilang nakikita, baka hindi ako pansinin ng Panginoon. Kasi marami na akong nagawang kasalanan. Akala natin pelikula lang, pero totoo po ito. Isa po sa mga kasamaan ko sa Delta o sa Manila, ang nagsabi ng ganito. Alam naman po natin yung Bible, ito po yung mga pagtuturo ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, kaya ako ayaw kong nagbabasa ng Bible kasi natatakot ako. Natatakot siya saan? Natatakot siyang malaman yung katotohanan. Natatakot siyang malaman ng katotohanan na lahat ng tao ay makasalanan. Pero sa kabila nun, lahat naman ng taong makasalanan ay merong kapatawaran. Akala mo, sabi-sabi lang yung natatakot magbasa. Totoo po yun, meron pong mga tao na ganon. At lalong higit, natatakot po silang lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa Bible, at ito pong pag-aaralan po natin ngayon, meron po ditong isang encouragement sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito sa Hebrew 4:16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit. Ibig sabihin ng mag-atubiling, huwag po tayong magdalawang isip na lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ito po ay isang encouragement sa atin na nais na iparating ng ating Panginoon. Kaya unang-una, meron po siyang paanyaya sa bawat isa. Ano po yung paanyaya po niya? Lumapit tayo, may katapangan. Last week, naging example din po natin itong alibughang anak at gagamitin na po ulit natin ngayon sa ibang kaparaanan naman po. Hindi na po kaila sa atin yung ginawa ng kanyang bunsong anak. Nilustay niya yung perang kanyang pamana na kahit nabuhay pa, kinuha na niya sa kanyang ama. Ngayon, lumapit tayong may katapangan. Naubos lahat. Nawala lahat ang yaman. Naghirap at ngayon nakapag-isip. Hindi po ba't kadalasan na kapag meron tayong nagagawang mali sa isang tao, minsan nahihiya na tayong lumapit sa kanya? May mga pagkakataon na ganon. Hindi na tayo makalapit sa kanya kasi nahihiya tayo. Halimbawa na lang, kapag meron kang utang, halimbawa si Sister Rosie may utang sa akin ng sabihin na natin na maliit lamang na halaga, mga 2 milyon. May utang siya sa akin, tapos nahihiya siyang lumapit para humiram siya ulit. Kasi meron pa nga siyang utang na 10 taon na, hindi pa niya binabayaran. So ngayon, nahihiya ngayon si Sister Rosie na lumapit sa akin. Pero itong sinasabi po dito sa paanyayang ito ng ating Panginoon, lumapit tayong may katapangan. Huwag mong tinitignan yung mga mali mo.
Huwag mong tinitignan kung ano yung nagawa mo noon na hindi maganda. Ang lesson po na matututunan natin dito sa Alibughang Anak ay gaya ng Ama, ang sabi po sa talinhaga, hindi nais ng Diyos na manatili tayong malayo sa Kanya. Ayaw na ayaw niya yun. Ayaw ni Lord na malayong malayo tayo sa Kanya. Katunayan, dito nga po sa Alibughang Anak, hindi na hinayaan nung tatay o nung ama na lumapit yung anak sa kanya. Nung makita niya ito sa bintana, siya po ay dali-daling tumakbo at isinalubong yung kanyang anak. So napakaganda ang pinapakita ritong pagmamahal ng ating Ama. Hindi na tinignan ng tatay kung ano yung kinuha niya. Hindi na tinignan ng tatay kung ano yung ginawa niya kahit nabalitaan niya na nalustay lahat yung kanyang pamana. Bagkus ang ginawa niya, tinanggap niya ito, hinagkan at ipinagdiwang yung kanyang pagbabalik. Pangalawa, meron din po sa Bible ang kwento patungkol dito sa babaeng ito. Ito po yung tinatawag na alabaster box, na ito po ay matatagpuan sa Lucas 7:37 hanggang 50. Ang sabi po dito, ikinuwento ang isang babaeng kilala sa kanilang bayan. Kilala yung babae. Kilala siya. Pero yung pagkakilala sa kanya, hindi maganda. Pangit. Kung kayo ang tatanungin, gusto nyo bang makilala kayo na maganda yung imahe o pangit? Siyempre maganda. Pero itong babae ito, kilala siya sa bayan na pangit yung kanyang imahe kahit na maganda yung kanyang muka. Ang sabi po tiro, bagamat hindi binanggit sa Biblia ang eksaktong kasalanan niya, malinaw na masama ang kanyang reputasyon, kaya siya ay hinuhusgahan at iniiwasan ng maraming tao. Maring sa ngayon, naiisip ninyo, maaring prostitute, maaring ganon. Kasi pag sinabi nating prostitute, talagang isinasantabi nila yan. Mababa ang tingin nila. So maaaring ganon yung trabaho ng naging babae. Isang araw, nalaman niyang si Jesus ay kumakain sa bahay ni Simon, na isang Pariseo. Sa kabila ng kanyang nakaraan, at nang pangambang siya ay kutyain o itaboy ng mga naroroon, lumapit siya kay Jesus. Tingnan po ninyo, meron siyang pagdadalawang isip. Baka pag nakita siya ng mga tao na lumapit kay Jesus, maaaring siya ay saktan, maaaring siya ay ipagtabuyan. Pero, ano po yung ginawa po niya? Lumapit pa rin po siya ng may katapangan sa ating Panginoong Yesus. Ikaw, pag nagkakasala ka ba, o pag meron ka nagagawang mali, ano yung ginagawa mo? Lumalapit ka pa ba kay Jesus o hindi na, pinababayaan mo na lang? Alalahanin po natin, importante pa rin na lumalabas sa ating mga bibig. Bagamat matuwid ang tingin sa atin ng ating Panginoon, maganda pa rin yung lumalabas sa ating bibig na nagkamali tayo, paminsan-minsan dun sa mga bagay na nagagawa natin. Maganda pa rin na aminin natin sa ating mga sarili at aminin natin sa Diyos, kahit na alam nating hindi pa tayo nakakagawa ng kasalanan, pinatatawad na tayo ni Lord. Maganda pa rin yung naririnig ng ating mga tenga, at maganda pa rin yung naririnig ng Panginoon na lumalabas sa ating mga bibig kung ano yung mga bagay na ginawa nating mali at ihinihingi natin ito ng tawad. May dala siyang mamahaling pabango. Habang nakatayo sa likuran ni Jesus, umiiyak siya ng labis. Kapag sinabing umiiyak siya ng labis, hindi yung iyak-iyak lang na ano. Yung iyak niya talagang totoong pag-iyak. Humahagulgol, malungkot na malungkot. Kaya nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Biruin po niyo, siguro, kung i-imagine natin, dire-diretso. Tapos yung patak ng luha niya talagang malalaki. Agos ng agos. At ang sabi nga dito sa ating nabinasa, yung paa mismo ng ating Panginoon, nabasa. Ibig sabihin, talagang grabe. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok.
hindi isang espesyal na basahan. Mas espesyal pa na na basahan yung ginamit niya, yung kanyang mismong sariling mga buhok. Katulad na nakikita natin sa larawan. Nang makita ito ni Simon, eto na. Meron na naman siyang panghusga na nakita. Bagamat ito'y nasa kanyang kaisipan, ang sabi po niya, nang makita ito ni Simon, hinusgahan niya ang babae sa kanyang isip. Nasa isip lang niya. Parang ikaw kung minsan, meron kang nakitang ginagawa ng masama o ginagawa ng mabuti, tapos sinasabi mo, pakitang tao lang yan. O hindi ba, ganun tayo kung minsan? O ganun ka rin kung minsan? Nakita mong binibigyan, tapos sinasabi mo, pakitang tao lang yan kasi marami nakakatingin. So ang sabi po rito, ngunit iba ang tugon ni Jesus. Sabi pa nga nung lalaki, sinabi niya sa sarili na kung tunay na propeta si Jesus, malalaman nito na ang babaeng humawak sa kanya ay isang makasalanan. Naniniwala naman po tayo na ang ating Panginoon ay kilala ang buong tao sa mundo. Kilala niya lahat. Name by name. Personally, kilala ka niya. Ngunit ibang naging tugon ni Jesus. Hindi niya tinaboy ang babae. Ibig sabihin, tinanggap niya. Sa halip, ikinuwento niya ang talinghaga doon sa taong mayroong 2 utang upang ipakita na ang taong higit na pinatawad ay ang higit na pagmamahal. Naniniwala po ba kayo nang lumapit ang babaeng ito ng may katapangan sa ating Panginoong Hesus? Itong larawang ito, meron bang ginawa si Jesus na hindi maganda? Sinipa po ba niya yung babae? Hindi niya sinipa. Pinabayaan niya. Kaya nga po ang sabi dito sa 7:50, Lucas, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng may kapayapaan. So ano po yung aral na makikita po natin dito sa babaeng ito? Makikita natin dito, o ang babaeng ito ay lumapit kay Jesus ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Yun yung nais na makita ni Lord sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, likas tayong matatalino. Lahat tayo, likas tayong marurunong. Lahat tayo, meron tayong likas o higit sa iba na karunungan. Pero hindi yun ang tinitignan ng ating Panginoon. Ang tinitignan ni Lord sa atin ay yung marunong tayong magpakumbaba dun sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi siya lumapit dahil iniisip niyang karapat-dapat siya. Hindi iniisip ng babae. Lumapit siya dahil alam niyang si Jesus lamang ang makapagbibigay sa kanya ng kapatawaran at bagong buhay. Natatanda po ba natin nung lumapit tayo kay Jesus? Nagmalaki ka na, Panginoon, kaya ako naririto sa church. Dahil alam ko matuwid ako. Dahil alam ko marami akong taong natutulungan. Dahil alam ko, binibigyan ko ng limos yung mga pulubi, mga mahirap. Lahat tayo, hindi tayo lumapit ng ganun kay Jesus. Kaya nga walang perfectong church eh. Lahat ng churches, anumang relihiyon yan, walang perfecto. Ang sabi nga sa kasabihan, nung wala ka dun perfect, pero nung dumating ka, hindi na perfecto. Ang church ay hindi para sa mga perfectong tao. Huwag po ninyo akong ma-misunderstood po dito. Ang church, na katulad nitong church natin, para sa lahat ng tao. Gaano ka man kasama, gaano ka man kabuti, ang church ay para sa iyo. Huwag po natin kalilimutan yan. Ito po yung diwa ng Hebreo 4:16. Ang Diyos ay hindi sinasabing, ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit. Lahat tayo, nung lumapit tayo kay Lord, hindi tayo maayos. Meron yung, maaaring isa sa inyo, mga chismoso o chismosa ng mga nakaraan.
Maaring yung iba sa inyo, malilikot ang kamay ng mga nakaraan. Maaring yung iba sa inyo, mapanghusga ng nakaraan. Pero ano yung ginawa ni Lord? Unti-unti, binabago niya kayo. Hanggang ngayon, binabago pa rin niya kayo. O hanggang ngayon, binabago pa rin niya ang bawat isa sa atin. Ang sinasabi niya ay lumapit ka upang tumanggap ng awa at biyaya. Nung lumapit ba yung babae, nakatanggap po ba siya ng awa at biyaya? Nakatanggap siya. Hindi nga siya sinipa eh. Tinanggap siya ng ating Panginoon ng buong puso. Hindi natin kailangan maging perpekto bago lumapit sa Panginoon. Hindi natin kailangan maging perpekto bago tayo lumapit sa Kanya. Ang paglapit natin sa Kanya, ang simula ng ating pagbabago. Kaya nga nabago tayong lahat eh. Kaya nga hanggang ngayon, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung mga pananaw natin ng mga nakaraan ay talagang inaayos ni Lord. Tinutubid niya lahat yung mga mali nating nagawa. So ano po yung magiging aplikasyon nito sa ating mga buhay? Marahil may mga taong natatakot lumapit sa Diyos dahil iniisip nilang napakarami na nilang kasalanan. Maaaring iniisip nila, hindi sila tatanggapin ng Diyos. Pero mali sila ng kanilang iniisip dahil tatanggapin ka ng ating Panginoon, magiging sino ka man. Hindi ba doon sa awit, ang sabi, huwag kang mag-isip ng ano-ano o huwag kang mag-isip ng ano paman. Panginoon, ganito eh. Ang dami ko, anong sinabi ni Lord? Mga paliwanag mo'y hindi ko na kailangan. Panginoon, ganito ako dati. Alam mo naman, magnanakaw ako dati. Alam mo naman kung sino-sino na yung mga sinahan ko. Alam mo naman yun, Lord, di ba? At kahit na ano pa ang iyong nakaraan, ayun ang sabi ni Lord sa iyo. Ano yung gagawin niya? Mamahalin kita maging sino ka man. Sabi ko na, alam niyo yung mga kantang yun eh. Tapos dun sa susunod na talata, mali man ang ikaw ay ibigin ko, hindi mali yung pag-ibig sa iyo ni Lord. At hindi rin siya isang bulag. Kasi ang sabi niya doon, ako'y isang bulag na umiibig sa iyo. Si Lord hindi siya bulag. Malinaw na malinaw ang mata niya nung minahal ka niya. Kaya lagi po natin tatandaan, kapag lumapit tayong merong katapangan sa ating Panginoon, isinasantabi natin yung kung ano tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Matalino ka man, marunong ka man, mayaman ka man, maganda ka man, walang kwenta yon. Lumapit ka sa Panginoon ng may pananampalataya at may pagtitiwala. So ano po yung magiging challenge po sa buhay natin nito ngayon? Ang magiging challenge po natin ay wag nating hayaan ang nakaraan ang pumigil sa iyong paglapit sa Diyos. Ulitin ko, wag nating hayaan yung mga nakaraan ang pumigil sa atin sa paglapit sa Diyos. Kapag nagkasala ka kanina, o kapag meron kang nagawang mali, na-desisyonan na mali, may ginawang mali, wag yun yung magiging dahilan para hindi ka lumapit kay Lord, para hindi ka mag-church. Hindi. Ang tukso palaging nandyan. Yung mga challenges, palaging nandyan dyan. Ang kasalanan ay hindi dahilan upang lumapit tayo kay Kristo. Hindi dahilan upang lumayo ka sa Kanya. Sa Kanyang trono ay may awa para sa nagkakasala, biyaya para sa nanghihina, at kapayapaan para sa nagsisisi. Ang dami pong ilustrasyon sa Bible na lumapit kay Lord na nagpakita ng katapangan. Pero pinili lamang po natin yung iba. Pero lahat po sila ay napakaganda po ng mga testimonyo o mga testimony katulad po ni Bartimeo. Ito po yung lalaking bulag. Ito po ay matadagpan po natin sa Mark chapter 10, 46 hanggang 52 nang sinasabi, si Bartimeo ay isang bulag na pulubi na nakaupo sa tabi ng daan sa Jericho. Dahil sa kanyang kapansanan, wala siyang hanapbuhay at umaasa lamang sa limos ng mga taong dumadaan. Araw-araw ay pareho ang kanyang kalagayan. Walang pag-asa at walang kakayahang baguhin ang kanyang sitwasyon. Tanggap na niya
naggalon siya, nabulag siya, na wala siyang magagawa, na ang tanging hanap buhay na alam niya, dahil hindi nga siya nakakakita, ay yung panghihingi ng limos. Isang araw, narinig niyang dumaraan si Jesus na taga Nazaret. Narinig niya na dumadaan. Katulad mo noon, hindi mo naman kilala si Jesus eh. O bagamat kilala mo, hindi mo alam kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. 18 years old ako nung nakarinig ako sa ating Panginoong Hesus. Mula, sabihin na natin nagkaroon tayo ng isip, yung 3 taon, medyo alam-alam na natin eh. Kilala natin si Jesus. Pero dun sa gulang ko na 18, doon ko palang nakita na kaya pala akong baguhin ng ating Panginoong Hesus na hindi sinasabi sa akin ng napakatagal na panahon. So ito, narinig niya at tayo din, narinig natin na merong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Bagamat hindi niya nakikita si Jesus, naniniwala naman siya ang ipinangako Mesyas na may kapangyarihan magpagaling. So ano po yung ginawa niya? Ano po yung katapangan na ginawa niya? Sino pong nakakaalam? Ano po yung katapangan ginawa ni Bartimeo? Ang ginawang katapangan ni Bartimeo sa paglapit sa ating Panginoon, dahil hindi siya makalapit, dahil bulag nga eh. So ginamit niya yung kanyang tinig. Nagsisigaw siya. Sumigaw siya ng sinasabi, Jesus, maawa ka sa akin. Yun yung lagi niya sinasabi. Jesus, maawa. Pero hindi niya alam kung saan parte ng lugar kung nandoon si Jesus. Basta ang alam niya, naroon ang ating Panginoong Jesus. Alam po ba ninyo, simula pa lang nung sumigaw si Bartimeo, hindi kasi sinasabi sa Bible kung ilang beses ang sumigaw, pero simula pa lang nung sumigaw si Bartimeo, meron na kaagad pumigil sa kanya. Pinigilan na siya kaagad. Sinabihan siya na wag siyang maingay, wag siyang sumigaw. Dahil busy ang ating Panginoong Hesus. Pero, ano pong ginawa ni Bartimeo? Nagpapigil po ba siya? Hindi siya nagpapigil. Parang ikaw din. Nung nagsisimula ka sa ating Panginoong Hesus, may mga persecution. Merong mga pagsuway ng mga magulang, merong pagkutya ng mga kaibigan, born again, burn against, katulad ng tawag sa akin dati, burn against daw ako, hindi born again. So marami kagad sumusubay. Pero ano po yung ginawa ni Bartimeo? Imbis na mahiya, lalo pa siyang naging walang hiya. Ibig sabihin, lalo pa siyang nagsumigaw. Hindi siya nagpapigil doon sa pagbabawal sa kanya ng mga alagad ni Jesucristo. Bagkus lalo pa siyang sumigaw, at hindi siya tumigil, lalo pa niyang nilakasan, anak ni David, maawa ka sa akin. Sa pagsigaw ng gano'n ni Bartimeo, dumating dun sa tagpong narinig ito ng ating Panginoong Hesus. Narinig niya. Imagine po ninyo sa bawat punta ng ating Panginoon sa iba't ibang mga lugar, marami yung sumusunod sa Kanya. Maaring kapag nagsasalita yung mga tao, talagang pasigaw na. Pero pinapakita rito na higit na mas malakas yung sigaw ni Bartimeo kesa sa kanila. Kaya nga siya narinig ng ating Panginoong Hesus eh. Nung marinig siya ng ating Panginoong Hesus, tinanong si Jesus. Sabi niya, Bartimeo, ano yung nais mong gawin ko sa iyo? Sumagot siya, Raboni o Guro, ibig ko po sanang makakita. Simple lang yung kahilingan niya. Ibig ko sanang makikita. Kaya sinabi ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang tanong, nung pinahayo ba siya ng ating Panginoong Hesus, nakakita po ba siya? Instant, nakakita po siya. Hindi po ba sa Bible, merong mga iba't ibang paraan ng ating Panginoong Jesucristo para gumaling yung mga taong nagpapagamot sa Kanya.
Meron yung dumudura siya sa lupa para maging putik at ipupunas sa mata, tapos magbabanlaw sa ilog. Meron po yung ganon. Meron din yung 10 ketongin na humayo kayo. Huwag niyong sabihin ito sa iba. Hindi agad-agad gumagaling. Pero sa kanilang paglalakbay, unti-unti naranasan nila. Pero kay Bartimeo, nung sinabi niya sa kanya ng Panginoon na humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, instant. Nakakita po siya. Hindi nagpatalo si Bartimeo kahit na maraming humahadlang. Kaya kahit na maraming humahadlang sa inyo, tumuloy-tuloy kayo. Last week nga, di ba nabanggit natin patungkol sa mga jowa-jowa, mga boyfriend, girlfriend, at nabanggit nga dito sa Eloisa at si Genesis. Sila yung bida nung nakaraan eh. Kaya uulitin ko po ito. Kapag ang taong ito ang nagpapalayo sa inyo sa paglilingkod sa ating Panginoon, gumawa kayo ng desisyon. Hindi ko kayo tinatakot dahil nasabi ko na sa inyo yung experience ko dati. Meron at merong ibibigay sa inyo si Lord na mas best. So ang sabi po dito, mas mahalaga sa kanya ang makalapit kay Jesus kaysa ang opinyon ng maraming tao. Ano po yung lesson na matututunan natin dito? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, marami pong mga hadlang. Merong takot, merong hiya, merong kasalanan, pagod, at maging yung sinasabi ng ibang mga tao. Kahit na kapamilya mo pa yan. Kahit na kapamilya mo pa yan. Minsan sila yung ginagamit na instrumento para hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon. Minsan sila yung ginagamit. Kaya maging aware po tayo. Kaya kayo ngayon na nagpapatuloy sa Panginoon, tuloy-tuloy lang. Lumapit ng may pananampalataya. Hindi nakita ni Bartimeo si Jesus dahil bulag nga eh. Pero meron siyang pananampalataya at ito ay lumapit sa kanya. Yun yung nagpagaling sa kanya. Ang katapangan na ipinakita sa Hebreo 14:6 ay hindi katapangan ng sariling lakas. Ito ay katapangang bunga ng pananampalataya sa kapangyarihan ni Kristo. Ngayon, lumapit tayo na may katapangan, lumapit tayo may pananampalataya. Doon ba sa ating paglapit, meron ba tayong matatanggap ng biyaya? Meron ba tayong matatanggap na awa sa Panginoon? Meron. Kaya nga nakakita si Bartimeo. Ang lumalapit kay Jesus ay hindi niya binabaliwala. Sa maraming taong nakapaligid kay Jesus, narinig niya ang sigaw ng isang bulag na pulubi. Huminto siya, pinatawag Bartimeo, at siya ay pinagaling. Ganito rin yung ipinangako ng Hebrew 4:16. Kapag tayo lumalapit sa trono ng biyaya, hindi tayo binabaliwala ng Diyos. Marami tayong mga panalangin na hindi pa natin nakukuha. Pero ang sabi ni Lord, when the time is right, I, the Lord your God, will make it happen. Hindi ibig sabihin ng delay, rejected na yung para sa'yo. Hindi. Dinirinig ng ating Panginoon ang ating mga panalangin at ibinibigay ang kanyang awa sa tamang panahon. Ang panyaya ng Diyos ay pareho pa rin. Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Huwag hayaang pigilan ng ibang tao. Katulad po halimbawa, sino bang bata dito? Si Brother Gary? Hindi. Medyo may edad na yan. Halimbawa si Carmi. Si Carmi, kapag nasugat, tatakbo ba siya kay JR o lalayo? Ulitin ko. Si Carmi, kapag nasugat, tatakbo ba siya
Tatakbo ba siya kay JR? Tatakbo ba siya kay Jane? O lalapit kay JR? O lalapit kay Jane? Ano? Pupunta kay? Kapag nasugatan si Carmi, lalapit siya sa magulang niya. Ang sabi ni Jane, mag-iinarte. Totoo yun. Magbe-baby-baby. Mami, nasugatan ako, mami. Ganun ang sasabihin niya. Oh. Daddy, hindi ako makalakad, daddy, oh. Ikaw na magulang, itataboy mo ba siya? Hindi. Iko-comfort mo. So, ganun yung ginagawa ni Lord sa'yo. Kahit na kung ano man yung ginawa mo, nasaktan ka, siya pa rin yung magko-comfort sa'yo. Siya pa rin yung magbibigay ng assurance sa'yo na okay ka lang. Tapos pag magaling ka na, Carmi, order ka ulit sa Shopee. Mag-Shopee ka ulit. So, ganito yung pag-ibig ni Lord sa atin. Kapag nasugatan ka, hindi ka niya pababayaan. Kapag lumapit ka at sugatan ka, asahan mo yung comfort ni Lord nandun. Asahan mo yon. Kanina nga, meron akong kwento kay meron akong sinashare na konti kay JR patungkol doon sa na-experience ko nitong mga nakaraan. Pero hindi ko na babanggitin lahat. Baka magulat kayo. So, hindi ko inaasahan. Talagang pag mayroong mga dumadating ng pagkakataon na ganun, talagang magugulat ka. Bakit mo naalala? Bakit mo sila naalala? Yung bang mga ganun. Tapos bigla, parang masasabi mo, buti pa sila, wala nang problema. Bigla masasabi mo ganun. Tapos, pipigilan ka ng sarili mo na wag banggitin yung dapat na hindi mo talaga banggitin. So bigla ko sila naalala. Sabi ko, lahat sila naalala ko. Tapos napatanong nga ako, kumusta na kaya sila? Pero lahat sila mabuti. Yun yung katotohanan. Lahat sila mabuti. Ganito din ang Diyos sa bawat isa. Kapag tayo nasasaktan, nabibigatan, nagkakasala, hindi niya sinasabi sa atin, lumayo ka. Ang sinasabi niya sa atin, lumapit ka at makakasumpong ka ng biyaya sa trono. Ang panyaya ng Diyos ay hindi para sa mga perpektong tao lamang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka perpekto. Lumapit sa Diyos sa panalangin, huwag hayaang pigilan ka ng iyong nakaraan. Kapag ikaw ay nanghihina, lalong kailangan mong lumapit sa Kanya. Wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Kapag may problema ka, huwag kang hindi umattend sa church. Dapat lalo kang umattend. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung pinariringgan ni Pastor. Mas kailangan mo, bagamat ang tendency, bagamat ang tukso sa atin, huwag tayong umattend. Ganon din sa mag-asawa ko minsan, di ba? Ewan ko kung na-experience ang mag-asawa to kadalasan, kapag linggo, meron kayong hindi pagkaunawanan na nangyayari. Wala naman. Oh, meron. Meron pa yan. Taong-tao, Sister Rosie, oh. Meron yan. Kung hindi man sa asawa nyo, dun sa mga anak nyo, kung hindi man dun sa mga anak nyo, dun sa kapitbahay nyo. Pero ang sabi dito, lumapit tayo ng may katapangan sa atin ng Panginoon. So, ang lugar, saan tayo lalapit? Sa trono ng biyaya ng Diyos. Sa panalangin. Maaring, ito. Sino yung nag-pray sa inyo? Maging honest kayo Sino yung nananalangin sa inyo na sana magbago yung taong inilalapit nyo kay Lord? Uulitin ko. Sino yung nananalangin sa inyo na sana magbago yung taong inilalapit nyo kay Lord?
Sino nagsabing amen? Taas ang kamay. Sino nagsabing hindi? Taas ang kamay. As usual, marami pa rin sa inyo mga walang pakialam. Alam po ba ninyo na kaya hindi pa nagbabago yung mga taong inilalapit natin dahil ang gusto niya, mauna kang magbago. Yun po yung realidad. Umiiyak na nga tayo kadalasan eh. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo, ganito. Hirap na po ako. Panginoon, bakit po ganito, Panginoon? Ang hindi natin alam, dapat tayo yung unang magbago. Hindi mababago yan kung hindi mo papayagan na magbago ka. May pagkalihis, kung titignan natin, pero yun po yung totoo. Yung gigil ka na nga eh. Yung gigil ka na talaga. Yung kulang na rin, pag nakikita mo, idukdok mo yung mukha niya sa semento na gano'n dahil sa gigil sa kanya. Pero hindi, nais ni Lord, mauna kang magbago. Nais ni Lord, mauna kang magbago. Sabihin mo ulit sa kapatid mo, sabi ko na, ikaw yun eh. Pero ito po ang tandaan nyo. Bagamat ganun yung mga nakikita natin sa mga tao na inilalapit natin sa Diyos, lagi nating tatandaan, lahat ng ugaling pangit ng mga yan, lilipas din yan. Lahat ng mga ugali nilang hindi maganda, maayos din yan. Lahat yan. Kaya hindi natin kailangan husgahan ng bawat tao na nakikita natin na ganun yung ginagawa nila. Ang salitang trono ay sumasagisag sa kapangyarihan, otoridad, paghahari, at sa panahon ng Biblia, ito yung lugar na kung saan nakaupo ang hari. Parang ganito lang. Si Brother Gary, hindi pwedeng dumirekta sa presidente. Hindi siya pwedeng dumirekta doon. Meron siyang dadaanan ng mga tao. Pero sa sitwasyon naman natin, bilang anak ng Panginoon, pwede tayong dumirekta sa Kanya. Yun yung advantage natin. Pwede tayong lumapit sa Kanya anumang oras. Walang schedule. Hindi kailangan ng schedule sa atin. Pwede tayong lumapit anytime. Kahit nasan ka, kahit na anong ginagawa mo. Ang sino mang lumalapit sa trono ng isang hari ay kailangang may pahintulot sapagkat maaaring ang resulta ng kanyang paglapit ay buhay o kamatayan. Kaya nga, sabi ko kanina, hindi pwedeng lumapit si Brother Gary kay BBM agad-agad. Baka nakakailang hakbang pa lang siya, mayroon lang ng mga nakatutok sa kanyang mga Armalite. Hindi pwede yung ganon. Pero sa ating Panginoon, pwede. Sa ating paglapit sa ating Panginoon, kapag nandun na tayo, hindi niya tayo hahatulan. I-encourage niya tayo na magpatuloy lang. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nasasaktan ka, ini-encourage pa niya tayo na magpatuloy lang. Lahat ng mababasa natin sa Bible, wala tayong makikita ng sino mang lumapit sa ating Panginoon ay tinataboy. Wala. Doon sa Mateo pa nga lang Matthew 11:28. Ano yung encouragement doon? Sinasabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal o mga napapagod, at nabibigitan doon sa mga problema. Ano yung pangako niya doon pag lumapit tayo? Sapagkat kayo'y aking pagpapahingahin. Lumapit lang. Ganito din yung sinasabi sa Hebreo, lumapit tayo nang may katapangan. Merong dalawang tao rito ang nanalangin. The throne of grace. Ayan, isang Pariseo at isang publikano. Noong panahon ni Jesus, ang mga Pariseo ay kilalang mga guro ng kautusan, matatalino, marurunong, tinitingala,
Ibig sabihin, kinikilala. Tinitingala sila ng mga tao dahil sa kanilang kabanalan at pagsunod sa mga ritual ng relihiyon. Samantala, ang mga publikano o maniningil ng buwis ay kinamumuhian, kinaiinisan. Kumbaga, parang ayaw nilang makita. Basta mga tax collector, ayaw nilang makita. Marami sa kanilang kilala sa pandaraya at pang-aabuso sa mga tao. Isang araw, kapwa pumunta sila sa templo ng isang Pariseo at isang publikano upang manalangin. So ito yung naging tagpo. Ang panalangin ng Pariseo, ang panalangin ng marurunong, ang panalangin ng kilala, ang panalangin ng kinikilala. Ang sabi po niya rito, tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagat hindi ako katulad ng ibang tao. Mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, gaya ng publikano na ito. Tinuro pa niya. Nag-aayuno ako ng 2 beses, nag-aayuno, ibig sabihin yung fasting. Nag-aayuno ako ng 2 beses, sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Mapapansin na bagamat kausap niya ang Diyos, ang sentro ng kanyang panalangin ay ang kanyang kabutihan. Kaya nga po ito yung binabanggit natin kanina. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, lumapit tayo may pagpapakumbaba at hindi kinikilala na talagang marunong o mabait tayo. Dahil ang panalangin ng publikano ay ganito. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang siya makatingala sa langit. Ito ang publikano, yung nakaganon, at yun yung Pariseo. Sa tingin po ninyo, dun sa larawan, bakit nakayuko yung publikano? Bakit nakatakip yung mukha niya? Ano po? Nahihiya. Tama. Nahihiya siya dahil alam niya makasalanan siya. Kumbaga humihingi siya ng habag ng Panginoon, humihingi siya ng awa, humihingi siya ng biyaya. Alam niyo ba kung sino yung nakita ng Panginoon na matuwid sa dalawa? Yung publikano. Kasi inaamin niya sa sarili niya na ganun siya, na mahina siya, na magnanakaw siya. Inaamin niya sa kanyang sarili. Ang sabi nga niya dun sa kanyang panalangin sa Lucas 18:13, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So inaamin niya. Yun yung naging pagtingin ng ating Panginoon. Kaya ang naging hatol, pagkatapos ng talinga, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito, ang publikano, ang sa kanyang bahay na pinawalang sala kaysa doon sa Pariseo. Kaya kapag lumalapit tayo kay Lord ng may pagpapakumbaba, ito po yung magiging resulta. Ang Hebreo 4:16 ay nagsasabing lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa. Hindi siya lumapit sa Diyos dahil karapat-dapat siya. Lumapit siya dahil alam niya, kailangan niya ang awa ng ating Panginoon. Hindi naman natin kailangan maging mayabang para lumapit sa Diyos. Lord, alam mo, itong araw na to, nagbigay ako ng aking salapi sa mga taong nangangailangan. Hindi mo na kailangan sabihin sa Diyos yon. Dahil alam ng Diyos yun, huwag kang huwag kang lumalapit ng merong pagmamalaki sa puso mo. Lumapit ka na merong kapakumbabaan. Lord, salamat po sa iyo dahil ngayong araw na to, ginamit mo ang buhay ko. Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan yung mahabang panalangin. Ano po yung magiging challenge po sa atin? Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, kailangan natin gawin yung ginawa ng isang publikano. Maging mapagpakumbaba.
Sabihin nga ninyo sa inyong katabi, kaya mo pa ba? Ano po yung sagot niya? Kaya. Ito naman po ay patungkol sa isang senturyon. Isa po ito sa merong katungkulan noong panahon na iyon. Lumapit siya kay Jesus, hindi po siya yung may karamdaman, kung hindi yung kanyang alipin. Lumapit siya kay Jesus, pinakinggan siya ni Jesus. Nung magyayaya na ang ating Panginoon pumunta sa kanila o sa bahay ng senturyon, sinabi ng senturyon, kung ako po ang inyong tatanungin, meron po akong kapangyarihan na sabihan ang mga tao na huwag nang pumunta o pupunta. At kinikilala ko po na meron din po kayong kapangyarihan na ganoon. Sabihin man po ninyo ngayon, ito po ay mangyayari. Ibig sabihin, merong authority. Kapag sinabi ng presidente na huwag kang pupunta, huwag kang pupunta. Dito po sa tagpog ito, sabihin lamang po ninyo. At ito'y mangyayari. Hindi nyo na po kailangan pumunta dun, Lord. Sabihin lamang po ninyo. Nabigla nga si Lord sa ganun wala akong nakitang pananampalataya na ganito kalaki. Ang sabi po niya. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon na magaling na ang iyong alipin, nung umuwi ang senturyon, kahit na hindi nagpunta ang ating Panginoon Yesus, umuwi siya sa kanila at nakita niya ang kalipin na magaling na. Inalala pa nga niya kung anong oras yun anong oras ba siya gumaling? Mga ganitong oras po, sabi nung kanyang mga kasamaan sa bahay. Naalala niya, nung sinabi ng Panginoon na magaling na, naalala niya, yun yung oras na kung saan sumagot ang ating Panginoon. So ang tugon ay ganito. Namamangha si Jesus sa kanyang pananampalataya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, wala akong nakitang ganito kalaking pananampalataya kahit sa Israel. At sa mismong oras na yon, gumaling ang kanyang alipin. Ano po yung kaugnayan nito? Sa Hebreo 4:16. Sinasabi sa iyo, o sinasabi ng Hebreo 4:16, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Hindi po lumapit ang senturyon dahil sa ranggo o dahil meron siyang katungkulan. Lumapit siya dahil nagtitiwala siya kay Jesus. Meron po ba yung time na nahihiya kayo na mag-pray kay Lord? Doon sa tatlong nabanggit, o doon sa dalawang nabanggit, lumapit tayong may katapangan, tapos yung lugar sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, lahat ba ng lumapit sa ating Panginoong Yesus, merong natanggap? Meron. Merong natanggap. Kaya lahat ng pinapanalangin natin, meron at meron tayong matatanggap. Hindi imposibleng wala. Meron. Hallelujah. Lumapit upang tumanggap. Ito po ay yung panahon naman ni Elias. Pastor, puro kwento po yata. Kwentong may kwenta. Kasi tinitingnan po natin dito kung ano yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon nung mga nakalipas na mga panahon. Kung ano yung ginawa ni Lord noon, kaya rin niyang gawin ngayon. Kasi hindi naman siya nagbabago Mas level up pa nga ngayon yung kanyang ginagawa. Ang sabi po dito, tumanggap ng panibagong lakas. Si Elias ay isa sa pinakadakilang propeta ng Diyos. Nakita niya ang kanyang napakalaking tagumpay sa bundok ng Carmel. Nanalangin siya at bumaba ang apoy mula sa langit. Napatunayan sa buong Israel na si Yahweh ang tunay na Diyos, natalo ang mga propeta ni Baal at tila nasa rurok ng kanyang ministeryo. Alam po ba ninyo, lahat ng mga propeta noon nangamatay dahil kay Elias. Si Elias lang yung talagang kinikilala na pinakamataas nung mga kapanahonan na yon. Pero, kahit na ganon, yung ginawa ng Diyos kay Elias, meron pa rin kinatakutan si Elias nung mga panahon na yon. Sino yon? Si Jezebel. Dahil yung mga propetang namatay, propeta ni Jezebel yon. Kaya ang sabi po niya dito,
bukas, sa ganitong oras, papatayin din kita. Ikaw, Sister Alice, kapag narinig mong sa ganitong oras, papatayin kita, anong gagawin mo? Magtatago. Ganun yung ginawa ni Elias. Nag-usap kayo ni Elias, no? Ganun yung ginawa ni Elias. Natakot, kasi may takot, di ba? Kaya magtatago. So, nagtago si Elias. Propeta na to, ha? Pag sinabi nating propeta, talagang propeta talaga. Sa halip na harapin ito, natakot si Elias. Ang mga tao minsang buong tapang na umarap sa daang-daang propeta ni Baal ay ngayon ay tumatakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Minsan, kahit ang matatatag ay napapagod. Parang ganito lang yan. Sa mga leaders, nakikita niyong matatatag niyang mga yan, pero may pinagdadaanan din niyang mga yan. Parang sa pamilya. Sino yung kilalang sa miyembro ng pamilya? Sino yung kilalang pinakamatatag? Ang nanay o tatay? Anong natay? Umayos kayo, ha? Ha? Merong nanay, meron ding tatay. Pero kadalasan, anong natay na naman? Kadalasan, tatay. Kadalasan yan. Kasi ang kadalasan, yung mga nanay, salita ng salita yan eh. Nasasabi nila yung laman ng kanilang mga dibdib. Ang mga tatay. Kadalasan tahimik yan. Pero sa kanilang kaisipan, gumagawa na sila ng solusyon dun sa problema. Hindi pwedeng makita ng kapamilya na mahina ang tatay kahit ang pinagdadaanan yan. Kasi pag nakita nilang nangihina yung tatay, asahan mo manghihina lahat yan. Tama? Mali. Nagkaroon tayo ng tatay. Tapos biglang nabago yung sitwasyon, biglang nawala. So ramdam natin lahat yan. Nalungkot tayo lahat. Hindi ko naman ibig sabihin, pag nawala yung nanay nyo, hindi kayo malulungkot. Hindi po ganun. Basta ang tatay, yun yung talagang kinikilala. Sila yung, di ba yung kasabihan, ang mga tatay ang tagapagbigay ng batas sa tahanan. Tama, mali? Pero ang nanay, sila yung batas. Tumatawa ka, DJ. Si mama yung batas. Oo. Talagang ganun eh. Ang mga kababaihan ng batas, pero ang tagapagtupad ng batas, ang mga tatay. Nye. Kahit ang mga lingkod ng Diyos ay nakaranas ng pagkapagod. Maring ikaw ay pagod sa problema sa pamilya, pagod sa trabaho, pagod sa paulit-ulit na pagsubok, pagod sa paglilingkod, pagod sa pagkikipaglaban. Lahat ito naramdaman ni Elias. At lahat ito nararamdaman ng bawat isa sa atin. Umabot pa nga sa puntong gusto nang sumuko ni Elias. Alam po ba ninyo kung ano yung naging panalangin ni Elias? Ang sabi po niya sa unang hari 19:4, sapat na, Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Ibig sabihin, Panginoon, kunin mo na ako. Sa layman term natin, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Panginoon, gusto ko nang mamatay. Hindi siya humingi ng tagumpay, hindi rin siya humingi ng himala. Ang hinihingi niya ay wakasan na lamang ng Diyos ang kanyang buhay. Uutusan pa niya si Lord na sana'y kunin na siya. Gusto niyo na bang, tingin po kayo dito lahat. Gusto niyo po bang kunin na kayo ni Lord? Maraming mga tao marahil ay may ganito ring pakiramdam. Hindi man nila gustong mamatay, ngunit gusto na nilang matapos ang kanilang pinagdaraanan.
Sabihin po ninyo uli sa mga katabi ninyo, lahat ay maaayos din. Paano tumugon ang ating Panginoon dun sa panalangin na ganito ni Elias? Hindi sinabi ng Diyos, mahina ang pananampalataya mo, Elias. Bakit ka natatakot? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, susuko ka? Karamihan dito sa atin, taon na ang binilang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Doon sa taon na naranasan mo ba na hindi ka pinansin ni Lord? Naranasan mo ba na hindi niya binigay yung mga pangangailangan mo? Wala tayong naranasan. Lahat binibigay niya lahat. Meron yung tamang kahilingan sa tamang panahon. Meron yung humiling ka ngayon, pero meron yung tamang panahon para ibigay ninyo. Kaya nga, bigay ng ating Panginoon. Kaya nga, umabot tayo ng ganitong katagal sa paglilingkod. Ako, ilang taon na. 3 dekada na. Ay, bumata. O, tama, 3 dekada na mahigit. Sabihin na natin 35. Years old na ako naglilingkod kay Lord. Meron ba akong pinagsisihan? Wala. Nakakaranas ba ako ng mga pagsubok? Oo. May pagkakataon ba na gusto ko nang sumuko, gusto ko nang tumigil? Meron. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, magpatuloy ka lang. Dahil yung ginagawa mo, hindi mawawalan ng kabulan sa ating Panginoon. Ano po yung ginawa ng ating Panginoon? Una, ito gusto nyo to. Pakinggan yung mabuti ha. Meron kasing ginawa si Lord dito kay Elias eh. Ito yung una. Pinatulog niya si Elias. Ipinapakita nito na minsan, ang kailangan ng taong pagod ay pahinga. Ulitin ko sa mga nagtatrabaho. Ipinapakita nito minsan, ang kailangan ng taong pagod ay pahinga. Ang Diyos ay nagmamalasakit hindi lamang sa ating espiritual na kalalagayan, kundi pati sa ating mga pisikal na pangangailangan. Pagkatapos, ginising siya ng isang anghel at pinakain. Espesyal. Anghel yung gumising sa kanya, binigyan siya ng pagkain. May tinapay na bagong luto at tubig na nakahanda para sa kanya. Pagkatapos kumain, muli siyang pinatulog. Natulog na naman siya. Pinatulog na naman siya ni Lord. Pagkatapos kumain, muli siyang natulog, muling ginising siya ng anghel at sinabi, tumayo ka at kumain sapagkat mahaba pa ang iyong lalakbayin. So, ibig sabihin, yung plano ng Lord sa'yo, kahit na merong mga distraction kang nadadaanan, hindi pwedeng hindi matuloy yung magandang plano niya sa buhay mo. Kaya, kailangan mo na magpatuloy sa Kanya. Hindi lamang pagkain ang binigay ng Diyos. Pagdating ni Elias sa bundok ng Horeb, kinausap siya ng Diyos. Hindi dumating ang Diyos sa hangin, sa lindol, sa apoy, kundi sa mahinang tinig. Gaano tayo kamahal ni Lord? Lahat ng nasulat sa Bible, puro encouragement ito. Tayo yung gumagawa ng sarili nating desisyon. Kung didesisyonan natin na maging malungkot, talagang magiging malungkot tayo. Pero kung didesisyonan natin na maging masaya, magiging masaya tayo. Tao lang tayo. Lahat tayo nakakaramdam ng hindi maganda. Lahat tayo umiiyak. Lahat tayo natutuwa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Pero hindi rason ang problema para tumigil tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marahil may nakikinig ngayon na katulad ni Elias. Dati ay masipag sa paglilingkod, dati ay puno ng pananampalataya, ngunit dahil sa sunod-sunod na problema, panghihina ng katawan, ay hindi na nagpatuloy sa ating Panginoon. Lumapit tayo upang tumanggap ng awa at makasumpong ng biyaya makakatulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Last. Sabi ko nga kay
kay Faith kagabi. Alam mo kung ipiprint itong isi-share ko bukas, aabot ng 20 pages. Haba, no? Biro nyo, mula nag-start ako ng Monday, bago matulog yan. Pinag-aaralan ko na yung tulog ko kasi mga 10 ganon. Monday hanggang Saturday talagang whole day Sabi ko kay Pet, kung i-print ito, aabot ito ng mga 20 pages. Tapos sabi ko rin sa kanya, sa bagay, yung mga outline naman ko minsan, kapag nandun ka na dun sa taas, kapag meron nang tinuturo si Lord sa'yo, kadalasan hindi mo nagagamit ito. Pero, kailangan talaga mag-prepare ka pa rin. Alam po ba ninyo kung susumahin, ang nagamit ko pa lang na pages dito ay 8. Bakit sinabi kong huli na? Ito na yung huling ilustrasyon. Huli sa 8. Hindi, ito na yung huli. Kasi natanggap nyo na Nakuha nyo yan, yung ibig ko sabihin. Alam nyo na kung ano yung nais na ituro sa atin ng Panginoon. Kaya ito na yung huling ilustrasyon. Ito po ay pamilyar na rin sa atin. Ito po ay matatagpuan sa Mark chapter 5, 25 to 34. Ito po ay yung kwento sa isang babae. Babae na naman. Ito yung 12 years na dinudugo. Hayaan niyo po nabasahin ko. Ang babaeng ito ay isa sa pinakamagandang larawan ng isang taong lumapit at tumanggap. Sa loob ng 12 taon, dala-dala niya yung sakit na kung saan hindi siya mapagaling. Biruin po ninyo, hindi siya mapagaling. Ibig sabihin, 12 years niyang dala-dala. Ayon sa kautusan ng lumang tipan, ang babaeng may ganitong pagdurugo ay tinuturing na marumi. Dahil dito, marami ang umiiwas sa kanya. Hindi lamang siya may sakit, siya rin ay may nakakaranas ng pag-iisa. Ay, nako, nandito na lahat. Hindi siya pinapansin, iniiwasan siya, kaya ang pakiramdam niya sa kanyang sarili, nag-iisa lang siya. Hindi lamang siya may sakit, siya rin ay nakaranas ng pag-isa, kahiyan at pagtanggi, isang buhay na puno ng pagdurusa. Sinabi ng Biblia, marami siyang tiniis sa kamay ng maraming manggagamot. Naubos na nga ang kanyang-kanyang arian, ngunit sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala. Naniniwala po kayo mga doktor nagpapagaling? O bakit ito? Lalo pang lumala. Siguro kung may albularyo nun, baka nagpa-albularyo na rin to Isipin natin ang kanyang kalagayan. 12 taon siyang may dinaramdam na sakit, naubos ang kanyang ipon, walang doktor na magpagpagaling, araw-araw may kirot, pagod at panghihina, bukod pa sa pisikal na sakit, emosyonal at spiritual din ang kanyang dinaranas dahil sa kanyang kalalagayan. Marahil maraming beses na siyang nawalan ng pag-asa. Parang ikaw. Maraming beses ka na rin nawalan ng pag-asa, akala mo wala na. Akala mo titigil na. Akala mo hihinto na. Kaya nagpasya siyang lumapit. Alam ninyo, katulad ni Bartimeo, narinig din lang niya si Jesus na nandoon. Itong babae, narinig din lang niya na si Jesus ay nandoon. Ang sabi po niya dito, ngunit hindi niya hinayaang pigilan siya ng kanyang takot o kakahiyan. Sinantabi niya lahat yon. Sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit at ako ay gagaling. Sa panahon nun, hindi po ganyang karami. Mas marami pa po yan. Mas marami pang mga tao. Dahil nakikipagsiksikan nga yung mga tao. Hindi niya hiniling na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. Naniwala siyang sapat na ang mahawat ang kanyang laylayan ng kasuotan ng ating Panginoon. At tumanggap siya ng higit
sa kanyang inaasahan. To make the long story short, ginawa niya yung dapat niyang gawin. Lumapit siya, nakatanggap siya ng awa, nakatanggap siya ng biyaya. Ang Panginoon, malakas ang pakiramdam niyan eh. Ang tanong nga niya, sino yung humipo sa akin? Anong sagot ng mga alagad? Panginoon, napakaraming tao. Hindi po namin alam kung sinong humipo sa inyo. Sa halip na pagalitan siya, sinabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya unang-una, tumanggap po siya ng kagalingan. Pangalawa, tumanggap siya ng pagtanggap. At ang ikatlo, tumanggap siya ng kapayapaan. So, tatlo yung natanggap niya. Humayo kang payapa. Ano po ang kaugnayan nito sa Hebreyo? Ganito ang larawan ng Hebreyo. Ang babaeng ito ay lumapit kay Jesus ng may pananampalataya at nang siya'y lumapit, siya ay tumanggap. Lumapit siyang sugatan, tumanggap siya ng kagalingan. Lumapit siya ng nahihiya, tumanggap siya ng pagtanggap. Lumapit siyang walang pag-asa, tumanggap siya ng may bagong pag-asa. Lumapit siyang mabigat ang puso, umuwi siyang may kapayapaan. Kaya sa paglapit natin sa ating Panginoon, imposible na wala kang matatanggap buhat sa Kanya. Kaya nga po, ang title ng message natin gabi, o ngayong araw, lapit ka lang. Lapit ka lang kay Lord. Ano yung mga na-experience mo? Lapit ka lang kay Lord. Nananagana ka ngayon? Lapit ka kay Lord. Nagkukulang ka ngayon? Lapit ka kay Lord. Lapit lang. Lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya, lumapit ng may kagalakan, lumapit ng may pananampalataya, at lumapit ka sa Panginoon dahil meron kang matatanggap buhat sa Kanya. Huwag natin kalilimutan. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi magtatapos dito. Tuloy-tuloy yan. Ano yung hindi maayos ngayon? Aayusin ni Lord yan. Ano yung hindi maganda ngayon? Pagagandahin ni Lord yan. Ano yung pangit na experience mo? Daanan mo lang. Meron ka bang natatanggap na pagputya ng mga tao? Pakinggan mo lang. Kakampi mo ang Diyos at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Lagi mong tatandaan, kapag merong gabi, merong araw. Kapag merong gabi, merong bagong araw. Kapag may lumbay, kapag may pighati, lahat yan mararanasan mo. Yung luha na tumutulo sa iyong mga mata, mapapawi din yan. Lagi mong tatandaan na si Jesus ang ating pag-asa. Pag-asa sa bawat umaga. Hayaan mo na yakapin ka niya at ito yung maging sandigan mo. Hayaan mo ng pag-ibig niya ang maging kanlungan mo. At huwag mong kalilimutan sa lahat ng sinabi niya sa iyo, sa lahat ng mga pangako niya sa iyo, lahat yon mangyayari. Lahat yon ay maaayos. Lahat yon ay mapupunta sa iyo rin. So sabihin mo sa iyong katabi, lapit ka lang kay Lord. So tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo po ay nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, ano man yung mga bagay nararanasan mo ngayon, ilapit mo yan kay Lord. Sabihin mo sa Kanya kung ano ba yung mga bagay na gumugulo sa iyo. Sabihin mo sa Kanya kung ano ba yung mga bagay na humahadlang sa iyo. Dahil ang sinabi niya, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Bakit tayo lalapit? Para meron tayong matanggap na awa, makasumpong tayo ng biyaya, at ito'y magagamit natin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Thank you, Lord God.
pag-awit po natin itong awiting ito po ay confession sa mismong sarili mo. Kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo kay Lord. Kung nasasaktan ka, sabihin mo kay Lord. Lapit ka lang kay Lord. Sabihin mo kung ano yung laman ng puso mo. Pakikinggan ka niya at tutugunin niya lahat ng babanggitin mo sa Kanya. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat dahil alam po namin
Ano man po yung nararanasan namin ngayon, lahat ay maaayos din, Panginoon. Ano man po yung magulong sitwasyon, salamat po, Panginoon, dahil maaayos po ito, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na patuloy kang gagawa at gumagawa sa aming mga buhay. Kaya't patuloy nga po namin inilalapit sa inyo ang aming mga sarili at maraming pong salamat, Panginoon, dahil ikaw ang magtutuwid ng aming mga landas at patuloy nga po kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at muli nga po namin idinideklara na hindi ka pa po tapos sa buhay ng bawat isa at ang lahat ng magulo, lahat ng hindi okay ay maaayos din sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, Panginoon, sambahin ng iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli sabihin po ninyo sa inyong katabi, lapit ka lang kay Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Diyos. Panginoon, maraming salamat nga po sa buhay ng aming pastor na nag-share sa kanyang mga mensahe, Panginoon, upang kami ay makatanggap ng mga pagpapala, Panginoon, buhat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa aming music ministry, Panginoon. Sa awit pa lang po kami ay binayaan mo na ng pagpapala, Panginoon. Muli po, maraming salamat. Muli tayo po ay magkakaloob sa umagang ito, Panginoon. Sino pong masayang magkaloob ngayon? Yes. Mayroon po tayong babasahin sa Santiago 1, verse 2 to 3. Sabi po dito mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok na ito ay na inyong pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis. May share ko lang po ng matagal na rin po ito. Buhat nung sa dating palengke pa po yung pong pagsubok na naranasan po namin. Pasensya na po. Dahil hindi baka yung po bang yung talagang hindi siya talagang pagsubok na dinaranas mo. Yung pong sa dating palengke kulang na kulang po talaga yung mga pang financial. Tapos po ang pagsubok na dinanas ko po noon yung pong bago ka makatanggap ng blessing, may gagawin ka pa na yung para pang napapagod ka. Nakaano pa po ako noon na ang gamit ko po noon BTEC, yung pinamana po ni Tatay George. May ano po kami noon, may dala-dala akong tubig, walis, Clorox. Share lang po ito. Kasi po talagang naranasan ko po yung gano'n. Naranasan namin na mag-asawa na lilinisin mo muna yung place bago ka makapag-ready ng mga makakapagtinda. Ngayon po ang mga pagsubok na na-share ko po ngayon dahil doon po ay meron kang matututunan na yun po ay mga pagsubok na ito po ay kagalakan. At pagdating po ng panahon, tayo po ay mga pagsubok na yun, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon na may pananampalataya. At yung pagtitiis na yun, mga pagsubok, magbubunga ng napakalaking blessing. Sa ngayon po, yung mga pagsubok na yun, binago na ng Panginoon. Yung mga blessing na pinagkaloob niya sa amin ngayon, hindi naman po kalakihan, hindi naman sobra-sobra. Saktong-sakto lang po siya. Pero yung mga blessing na, hindi na po namin maipasok dun sa pwesto namin. Nasa labas na yung iba. Maraming salamat po sa Panginoon. Muli, tayo po ay dadako sa pagkakalap. Tayo po ay yumukat manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kami ay masaya magkakaloob sa iyo, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang aming mga lilikoms, yung kaparaan ng Panginoon. Maraming salamat po sa iyong gagamitin, Panginoon,
na hahawak nito, Panginoon, na magamit lamang sa iyong sambayanan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Sa namin pinakakatiwala ang araw na ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng tapang upang kami ay laging lumapit sa iyo, Panginoon. Ano mang pagsubok, ano mang circumstance ng aming buhay, Panginoon. Sa iyo namin pinakakatiwala. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Gawin mo po kami sa aming mga buhay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Kaya mo lahat ay tumayo? Jesus ang ngalan mo. Walang imposible. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Amen. So ulitin ko po, kapit lamang po tayo palagi kay Lord. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.